Breaking news, naghiganti ang Israel at inatake ang mga militanteng grupo sa Yemen na kung tawagin ay Houthis. Ito ay matapos na atakihin ng Houthi ang Israel noong nakaraang Biyernes na kung saan pumatay ito ng isang Israelita at 10 ang sugatan. Nagsanhi din ito ng pagkapinsala at sunog sa Tel Aviv dahil sa naturang pag-atake ng Houthis. Kinumpirma naman ng pulis ng Tel Aviv na ang naturang drone at missile strike ay hindi mismong sa lupain ng Tel Aviv sumabog, kundi sa aerial territory lamang nito. Marami ang nakasaksi sa naturang pagsabog. Nagsasagawa ngayon ng investigasyon ang gobyerno ng Israel kung bakit nakapasok sa aerial territory ng Israel ang drone at missiles ng Houthis. Banta raw ito sa kanilang seguridad dahil maging mga drones ng Houthis ay pumapasok na at nalulusutan ang mga air defense system ng Israel at ang Iron Dome air defense system, lalo na sa pahayag na binitawan ng Tel Aviv Police at ipinahayag nito ang situation ng Iron Dome air defense system. Ayon sa naturang pulis, mahirap daw talaga i-intercept ang mga maliliit na drones dahil hindi raw ito ma-detect ng kanilang air defense system. Paglilinaw pa ng pulis ng Tel Aviv, hindi raw ito nangangahulugan na wala ng capability ang Iron Dome air defense system ng Israel na mag-intercept ng mga missiles at drones ng kalaban. Ang ibig lamang daw niyang sabihin na talagang may mga nakakalusot, lalo na mga maliliit na mga drones. Pero ipinaliwanag niya na 90 to 99% ay nai-intercept naman nila ang mga ginagawang pag-atake ng mga kalaban ng Israel, gaya na lang ng mga isinagawang pag-atake ng Hezbollah at Hamas. Gumamit ito ng rockets, drones, missiles, pero lahat ng ito ay napabagsak. Inamin din ng authority ng Israel na kasama din nilang nag-i-intercept ang ibang mga bansa na kanilang alyado gaya ng United States of America, UK at maging ang Saudi Arabia. Biyernes ng alas 3 Gs ng madaling araw sa Israel, gumawa ng pag-atake ang Houthis bilang suporta nila sa kanilang mga brothers sa Gaza. Mismong Houthis ang umamin sa naturang pag-atake. Kinumpirma naman ito ng gobyerno ng Israel na talagang merong isinagawang pag-atake ang Houthis. Hindi gaanong nagsalita ang Israel tungkol sa pangyayaring ito at tila may binabalak. Isang oras matapos umatake ang Houthi sa Tel Aviv, lumipad ang jet fighter ng Israel at ito ay nagtungo sa Yemen at tuluyan ng gumante ang Israel. Ito ang pinakaunang ginawang direktang pag-atake ng Israel sa Houthis ng Yemen. 9 na buwan na ang nakakaraan sa digmaan ng Israel at ng Hamas sa maraming provocation na ginagawa ng Houthis laban sa Israel. Sa pamamagitan ng pagbubomba nito ng mga barko sa Red Sea, may kinalaman man sa Israel o wala, hindi na nakatiis ang Houthis. Hindi lang mga barko na dumadaan sa Red Sea ang tinitira nila. Nitong nagdaang Biyernes ay direct attack ang kanilang isinagawa sa Israel. At ito rin ang pinakaunang ginawang direct pag-atake ng Israel sa Houthis ng Yemen. Ayon kay Benjamin Netanyahu, sasaktan namin kung sino man ang mananakit sa amin. Palaisipan ngayon kung paano isinagawa ng Houthis ang kanilang pag-atake sa Israel. Dahil maliban sa Red Sea, bago ito makapagsagawa ng pag-atake sa Israel, ay kailangan itong daanan ang lupain ng Saudi Arabia. Bagay na hindi ito gugustuhin ng Saudi Arabia dahil kung pumalyar sakali ang pag-atake ng Houthi sa Israel, lupain ng Saudi Arabia ang dadapuan ng mga missiles ng Houthis. Kung ating pagmamasdan ng mabuti ang mapang ito, ay ating maiintindihan kung paano nagsagawa ng direct attack ang Houthi sa Israel. Kung hindi papayagan ng Saudi Arabia na dumaan sa kanilang lupain ang drones at missiles ng Houthis, kinakailangan nitong dumaan sa Oman. Pwede rin silang maglakbay papuntang Iran. Pagkatapos ng Iran, pupunta sila ng Iraq at dadaanan pa nito ang Syria bago sila makapagsagawa
ng pag-atake sa Israel, lalo na kung pag-uusapan ay land attack. Pero ang pag-atake ng Houthis noong Biyernes ay air attack. Kaya tatlo ang possibility na posibleng nangyari kung paano umatake ang Houthis sa Israel. Una, maaaring ginamit nila ang Red Sea. Pangalawa, maaaring ginamit din nila ang Saudi Arabia at hindi lang na-detect ang drones at missiles nito. Pero ang paraang ito ay isang napakalaking paglabag kung ang pag-uusapan ay aerial territory. Maliban na lang kung allied ng Houthis ang Saudi Arabia. Pero lingid sa ating kaalaman na ang Houthis at Saudi Arabia ay magkalaban. At ang pangatlong posible na ginamit ng Houthis upang maatake nila ang Israel ay dumaan ito sa Oman, dumaan din papuntang Iran, dumaan papuntang Iraq at madadaanan din ito ang Syria at Jordan. Hindi naman papayag ang Jordan dito. Katunayan, ang Jordan ay isa sa mga katulong ng Israel at ang United States of America at UK na nag-intercept na mga direct missile attack ng Iran sa Israel. Kaya sa tatlong opsyon na ito, pinakamalapit na possibility ay ang Red Sea. At nitong Sabado ng gabi, sumabog ang internet dahil sa balita na ang Israel ay umatake na sa Yemen. Ayon sa CNN, ito ang pinakaunang pag-atake ng Israel mismo sa loob ng Yemen. Ayon sa report, binomba ng Israel ang port sa Yemen na Hodeidah at kumitil ito ng 8 tao at marami ang mga sugatan. Nagtataka naman ngayon ang Houthis bakit hindi na-detect ang aircraft ng Israel na papasok na pala sa loob mismo ng Yemen. Ang Houthi ay grupong sinusuportahan din ng Iran kagaya ng Hezbollah at Hamas. Tinatawag din silang Ansar Allah. Ang kahulugan naman ito sa English ay Supporters of God. Ibig sabihin, ang grupong ito ay katulad lang ng Hezbollah na isang religious group. Kinumpirma ng Houthi Ran al-Masirah TV na ang naturang pag-atake ng Israel ay tumama sa oil facilities na nasa loob ng Yemen. Napakalaki ng damage na naisagawa nito sapagat hanggang ngayon ay umaapoy pa ang naturang lugar. Naglabas naman ng pahayag ang spokesperson ng Houthi na si Mohammed Abdul Salam na ang naturang strike daw ng Israel ay tinarget daw nito maging mga sibilyan. Hindi lang daw mga sibilyan, kundi mga power station ito. Tinawag naman ng Houthi na brutal ang isinagawang agresyon ng Israel sa kanilang lugar. Marami namang mga netizen ang nag-alboroto sa galit at inis sa mga pahayag ng spokesperson ng Houthi. Bakit kamo? Ayon sa mga netizen, hindi naman daw sila inaano ng Israel. Sila ang naunang umatake sa Israel at ngayon na ginantihan sila ng Israel, naglabas sila ng pahayag na brutal daw ang isinagawa ng Israel. Ayon naman sa ibang mga komenter, huwag niyong uunahan ng Israel dahil talagang gaganti ito. Dagdag pa ng Houthi, dinagdagan daw ng Israel ang paghihirap ng people of Yemen. Pine-pressure daw ng Israel ang Houthi na pahintuin ito sa kanilang pagsuporta sa Gaza. Pero kung tutuusin, 9 na buwan na ang nakakalipas ng magkadigmaan ang Israel at Hamas. Hindi pinapakialaman ng Israel ang Houthis sa kanilang ginagawa sa Red Sea. Tanging mga allied countries lamang ng Israel ang kanilang pinababayaan na magsagawa naman ng retaliation sa mga ginagawa ng Houthis sa Red Sea. At ngayon, hindi na nakatiis ang Israel dahil sila na mismo ang inatake ng grupong ito. Ang reason naman ni Benjamin Netanyahu kung bakit talagang port ng Hodeidah ang kanilang tinarget dahil sa ginagamit daw ito ng Iran na bagsakan ng mga armas nito papuntang Houthis. Kaya hindi nagdalawang isip ang Israel na pulbusin ang naturang lugar. Ito ang sabi ni Benjamin Netanyahu. I will quote mga kaibigan and unquote. The port we attacked is not an innocent port. It was used for military purposes. It was used as an entry point
for deadly weapons supplied to the Houthis by Iran. Ito ang sinabi ni Benjamin Netanyahu Sabado matapos nilang atakihin ang port ng Hodeidah. Dagdag pa ni Benjamin Netanyahu na ang kanilang pag-target sa Hodeidah port na merong 1,800 kilometer mula sa borders nito ay nagpapakita lang daw na seryoso sila sa pag-respond to any threat sa Israeli people. Dagdag pa ni Netanyahu, it makes it clear to our enemies that there is no place that the long arm of the State of Israel will not reach. Ayon sa Middle East Institute na si Charles Lister, hindi raw ang DNA ng Houthis ang makapagpapahinto sa Israel. Nagsalita naman si Yahya Sari. Ayon sa kanya, handa na raw ang Houthi para sa mataas na bakbakan sa pagitan ng Israel at ng Houthis. Ayon naman sa Defense Minister ng Israel na si Yoav Gallant, bawat dugo daw ng mga Israeli citizen ay meron daw presyo at kung sino man daw ang mga umatake sa mga Israelita, ang resulta nito is very identical at malaki ang ganti nito. Ayon sa kampo ng Israel, mahalaga daw ang port na kanilang tinarget sa Hodeidah, hindi lang sa Houthis at maging sa Israel. Dahil ang naturang port, ito ang nagiging bagsakan ng mga armas ng Iran papuntang Houthis. Ayon naman sa Israel, mahalaga din daw ito sa kanila na ito ay masira